Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Rodney. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Iloilo. Ingatan nyo yung tagawak sa mga banga. Mas mahal pa sa buhay nyo ang halaga ng isa sa mga yan. Wika ni Lolo Ramon. Opo, Lolo Ramon. Sasabihan ko po yung mga tao natin. Kalma lang ho. Tugon ni Rodney. Hindi lang basta ang mga yan. Naglalaman ng mahalagang piraso ng ating kasaysayan ng bawat isa. Lalo na yung banga na may gintong palamuti. Yan ang libingan ni Dato Banhaw. Muling wika ni Lolo Ramon. Lolo Ramon, ilang beses ko nang narinig sa inyo yung tungkol sa Dato Banhaw na yan. Sino po ba siya? Nang mga sandaling ito, kasalukuyang naghahakot ng mga mahalagang kagamitan mula sa yungib sina Tatay Ramon, kasama ang apong si Rodney. Parehong arkeolohiya ang mga ito. Natuklasan nila ang yungib na libingan ng mga sinaunang pinuno na namuhay sa kapuluan ng panay partikular sa Iloilo. Ang lugar na ito ay isang uri ng libingan para lang sa mga maharlika o yung mahalagang tao nung una tayong sinakop ng mga Kastila bago pa ang panahon ni Magellan. Wika ni Tatay Ramon. Kung ganun, sobrang tanda na pala ng mga bangang yan. Himala, ni isa sa kanila wala pang nasira o nabasag. Tugon ni Rodney. Kakaiba ang pamamaraan ng paggawa sa mga banga. Espesyal na putik ang ginamit, kaya naman tumagal ng ilang siklo. Huling wika ni Tatay Ramon. Sino po ba si Dato Banhaw? Naririnig ko lang yan sa inyo noon eh. Pero ni isang kasulatan tungkol sa kanya, wala naman ako nakita. Tugon ni Rodney. Yun ay sa kadahilan ng isa si Dato Banhaw sa mga bayaning limot ng isla ng Panay. Kagaya ni Raha Balinsosay, wala ding gaanong impormasyon ng tungkol sa kanya. Iilang tao lang din ang talagang nakakita sa kanya nung unang panahon. Tugon ng matanda. Kung wala masyadong nakakaalam tungkol sa kanya, paano niyo po natuklasan yung lugar na to? Tanong ni Rodney. Dahil yun sa iyong Papo Rogelio na lolo ko. Ang nabiyayaan ng kaalaman tungkol sa eksaktong libingan ni Dato Banhaw. Hindi biro ang pinagdaanan kong hirap. Ilang taon kong hinanap ang lugar na ito. Pero nagpapasalamat ako dahil bago ako mamaalam sa mundo ng arkeolohiya, nagawa kong hanapin ang maituturing na pinakamahalagang yaman ng kasaysayan ng ating bansa. Pagpapaliwanag ng matanda. Paano nyo naman po nasabi yan, Lolo? Wala nga sa mga aklat ng kasaysayan yung pangalan ni Dato Banhaw, di ba? Pasensya no pero hindi ko talaga makuha yung punto nyo eh. Tugon ni Rodney. Halika sa loob ng aking tolda. Ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Muling wika ni Tatay Ramon. Pagdating sa tolda ni Tatay Ramon, inilapag nito sa mesa ang kahon na punong-puno ng mga kalatas at lumang kasulatan. Ano naman po yung mga yan? Tanong ni Rodney. Mga kasulatang inipon ng Papo Rogelio mo tungkol sa kinaroroonan at naging buhay ni Dato Banhaw. Basahin mo nang maunawaan mo ang dahilan kung bakit itinago sa mga aklat ng kasaysayan ng kanyang buhay. Tugon ni Lolo Ramon. Naupo ang binata at sinimulang basahin ng mga kasulatan. Naging madali na para sa kanya ang pagsunod ng mga kasulatan dahil nilagyan na ito ng mga numero ni Tatay Ramon. Ang mga sumusunod ay ayon sa aklat ng kasaysayan ng buhay ni Dato Banhaw. Isinilang sa angkan ng mga alipin
Lumaking banat sa trabaho at hirap ang katawan ni Banhaw. Sa murang edad, nasanay ang binata sa hagupit ng latigo ng kanilang mga Panginoong pinaglilingkuran. Gustuin mang lumaban ni Banhaw, wala itong magawa dahil naaawa siya sa maaaring mangyari sa mga magulang. Isang umaga, kakagaling lang nito sa magdamag na trabaho, nakita ang ina na puno ng latay ang katawan. Anong nangyari kay ina? Sinong may gawa nito sa kanya? Tanong ni Banhaw. Ang mga kawal ng Dato Amoong. Inutusan ng ikalawang asawa na ipahagupit ang iyong ina dahil nakaharang siya sa daanan. Tugon ng ama ni Banhaw. Naitago na lang natin sa pangalang Naba. Talagang walang hiya ang babaeng yan. Kung hindi lang niya nabigyan ng anak na lalaki si Dato Amoong, hindi siya magkakaroon ng karapatang mang-api ng mga alipin. Malayong malayo sa ugali ng mga naunang asawa ng dato natin. Wika ni Banhaw. Maya-maya ay dumating ang dalawa sa mga kawal ng dato. Kakilala ito ni Banhaw. Malapit na kaibigan ng binata ang isa sa mga ito. Naitago na lang natin sa pangalang Kalum. Banhaw, ikinalulungkot kong nangyari sa iyong ina. Ang totoo niyan, kaming dalawa ng kasama ko yung naatasang humagupit sa kanya. Aling Lima, patawarin po ninyo ako napag-utusan lang po ko . Wika ni Kalum habang nakaluhod sa paanan ni Lima. Wala kang dapat ihingi ng tawad, Kalum. Nauunawaan kong iyong kalagayan at alam kong sinunod mo lang ang utos ng iyong Panginoon. Tugon ng ina ni Banhaw. Tumayo ka dyan, kaibigan. Hindi dapat lumuluhod ang isang timawa sa harap ng mga alipin. Wika ni Banhaw. Maraming salamat, Banhaw. Alam mong hindi ba yung tingin ko sa inyo . Masakit para sa akin ang nangyari sa iyong ina. Tugon ni Kalum. Wala na tayong magagawa sa bagay na yan. Pero ano nga bang sadya mo, kaibigan? Tanong ni Banhaw. Oo nga pala, pinapatawag ka ng dato. Gusto niyang palihim na makipag-usap sa iyo tungkol sa ilang bagay. Ayaw niyang ipaalam sa kanyang kasalukuyang asawan tungkol dito. Tugon ni Kalum. Saan daw kami magkikita? Tanong ni Banhaw. Mamayang gabi, pumunta ka sa dalampasigan kung saan nakadaong ang mga bangka. Umakyat ka sa karakuan ng dato. Mag-aantay siya sa'yo. Wika ni Kalum. Pakisabi sa mahal na dato, darating ako. Wika ni Banhaw. Sa kabila ng pagiging alipin ng binata, nakuha nito ang respeto ng kanyang Panginoon nang minsang isama siya sa pangangaso. Iniligtas ni Banhaw ang buhay ng dato nang sugurin ito ng malaking baboy ramo. Kinagabihan ay pinunta nito ang sinabing lugar. Naroon nga nag-aantay ang dato. Mabuti naman at dumating ka, Banhaw. Kakailanganin ko ang tulong mo. Handa ka bang maglingkod sa iyong dato? Wika ni Dato Amoong. Hindi ako maaaring tumanggi sa kagustuhan ng aking Panginoon. Ano po ang ipag-uutos niyo? Tanong ni Banhaw. May bugna ang ating babaylan tungkol sa aking pamumuno. Nangangamba ko sa sinabi niya. Tugon ng dato. Hindi ako makapaniwalang nakakaramdam ng takot ang isang kagaya mong dato. Pero gayon pa man, maaari mo bang sabihin sa akin ang nilalaman ng bugna? Tanong ni Banhaw. Isang unos ang paparating sa aking ahop. Unos na maaaring magpabagsak sa aking pamumuno. At ayon sa babaylan, isang binatang alipin na malapit sa akin ang tanging makakapigil nito. Ikaw ang unang pumasok sa aking isipan.
Tugon ng datu. Baka naman nagkakamali lang ang babaylan. Ano naman ang magagawa ng isang aliping kagaya ko? Tanong ni Banhaw. Kilala kita at minsan mo nang naipakita ang kahusayan mo sa pakikipaglaban. Hindi ako sigurado kung anong uri ng unos ang paparating. Pero natitiyak kong malaking gulo ang mangyayari. Kaya pinatawag kita ng palihim dahil ayokong malaman ng asawa kong si Dian Malak ang aking mga plano. Malaki ang hinala kong sa kanya magmumula ang sinasabing bugna ng babaylan. Wika ni Datu Amoong. Anong gusto mong gawin ko? Patayin ang Dian? Tanong ni Banhaw. Hindi, Banhaw. Nais kong mapabilang ka sa aking mga sandig. Simula ngayong araw, tinutubos na kita, maging ang iyong ama at ina sa pagkalipin. Mamumuhay na kayo bilang timawa. Sa isang kondisyon, ikaw ang tatayong punong kawal ko. Nanlaki ang mga mata ni Banhaw sa sinabi ng datu. Matagal nang inaasam ng kanyang mga magulang ang pagkalaya mula sa pagiging alipin. Ngunit nangangamba ito na maaaring hindi niya magampanan ang kaakibat na tungkulin. Maganda ang iyong panukala, Datu. Ngunit natatakot akong hindi magampanan ng maayos ang tungkulin. At ang pinakamalaking tanong, hindi kaya maghinala ang iyong asawa sa ginagawa niyo? Tanong ni Banhaw. Walang kapangyarihan ng Dian sa pagpapasya kung sino ang pipiliin kong punong kawal. Ayokong nakakasama ang kanyang pamangking si Balum. Wala kong tiwala sa taong yon. Nais kong ikaw ang pumalit sa kanya. Ngunit para mangyari yon, kailangan mo siyang hamunin sa isang laban. Wika ni Datu Amoong. Malakas na mandirigma si Balum. Marami na siyang napagtagumpayang pangangayaw. Paano kang nakakasiguradong mananalo ako kung sakaling mangyari ang sinasabi niyo? Tanong ni Banhaw. Nakita ko ang kakayahan mo at alam kong matatalo mo si Balum. Pag-isipan mong mabuti ang sinabi ko. Hindi naman kita minamadali at huwag mo sanang isipin na kautosan nito mula sa iyong dato. Ito ay kailangan ng isang taong lubos na nagtitiwala sa iyong kakayahan. Matapos ang pag-uusap, umalis na sa lugar ang datu. Naiwan sa dalampasigan si Banhaw. Paulit-ulit nitong naririnig sa isipan ang huling sinabi ng datu. Kinabukasan, maagang nagising ang binata upang simulan ng trabaho. Ngunit laking gulat nito nang awatin siya ni Kalum. Banhaw, tumigil ka sa pagtatrabaho. Kayo ng mga magulang mo sa ilalim ng kautosan ng datu. Sa kapangyarihang iginawad sa akin ng kanyang kapunuan, tinatanggal ko ang inyong pagkalipin. Wika ni Kalum. Pinagtawanan nito ng mga kawal at kinutya. Ano ba sa palagay mo ang ginagawa mo, Kalum? Bakit mo sinasabi ang mga yan at talagang nilakasan mo pa? Mahinang wika ni Banhaw habang nakayuko sa harapan ni Kalum. Seryoso ko sa sinabi ko. Hawak ko ang kasulatang nagsasaad ng iyong kalayaan bilang alipin. Nilagdaan ito ng datu. Narito din ang isa pang kasulatang nagtatakda naman sa akin bilang bagong sandig ng datu. Banhaw, tumayo ka. Pumunta ngayon din sa tahanan ng ating pinuno. Wika ni Kalum habang inaabot ang hawak nitong kampilan kay Banhaw. Napagtanto naman ng binatang seryoso ang kaibigan dahil ang kampilang iyon sa gisag ng isang mataas na uri ng mandirigma. Ipinagkakalob lang ito sa mga taong pinagkakatiwalaan ng datu. Narinig ni Banhaw ang bulong-bulungan sa paligid. Ang ilan sa mga kapwa alipin ay nagtatanong kung bakit tinubos ng mismong datu ang angka ng binata sa pagkakalipin.
Dali-daling pumunta ang binata sa tahanan ng datu. Laking gulat nito. Nag-aantay sa bakuran ang mandirigmang si Balum. Kanina ka pa inaantay ng ating Datu Alipin. Ang lakas ng loob mong pag-antayin ng pinuno. Ano ang tingin mo sa sarili mo? At bakit may hawak kang kampilan? Bungad ni Balum. Hindi naman ito pinansin ni Banhaw. Nagpatuloy ito sa pagpasok sa tahanan. Pagdating sa loob, nakita nitong nakaupo ang datu sa kanyang trono, katabi si Dian Malak. Simula sa araw na ito ay isa ka ng timawa. Malaya kang mamili kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Wika ni Datu Amuong. Maraming salamat, Kapunuan. Ngunit hindi ko maaaring tanggapin ang iyong panukala. Walang karapatan ang kagaya kong maging timawa. Hindi nananalaytay sa kaugatan ko ang dugong kadatuan, kaya hindi ako maaaring maging malaya. Wika ni Banhaw. Sinusuway mo ba ang kahilingan ng iyong dato? Mamili ka, Banhaw. Mamatay na alipin o lumabas sa aking tahanan bilang malayang tao. Nang mga sandaling iyon, napapaligiran ng mga kawal si Banhaw. Nakatutok ang sibat sa kanya, ngunit makikita ang ngiti sa mukha ng mga ito. Ano na, Banhaw? Hahayaan mo lang ba na tumarak sa katawan mo ang mga sibat ng kasama ko? Tanong ni Kalum. Binunot ng binata ang hawak na kampilan. Hinawi ang mga sibat sabay lingon sa datu. Mukhang wala na ako magagawa. Tugon ni Banhaw. Tumayo ang datu at naglakad papunta kay Banhaw. Patuloy na nagbubulungan ang mga tao sa paligid, lalo na ang mga timawa. Mahusay ang iyong pagpapasya, Banhaw. Ngayon malaya ka ng mamumuhay sa kapuluang ito. Wika ni Datu Amuong. Sabay hawak sa balikat ni Banhaw. Lumapit sa kanilang dalawa ang punong babayla ng datu. Hinawakan sa kamay ang binata. Biglang nagdilim ang paningin ni Banhaw. Pumasok sa kanya ang mga pangitain. Isang babae ang nakasuot ng itim na talukbong. Nakatayo sa tabi ng datu. May hawak na ahas na nakaumang ang mga pangil sa leeg ng butihing pinuno. Kasunod nito, nakita ni Banhaw ang sariling nakaupo sakay ng puting kabayo habang pinamumunuan ang isang malaking hukbo ng mga mandirigma. Matapos ang pangitain, bumalik sa wisyo ang binata at napatingin sa babaylan. Ngayong nakita mo na ang pangitain ko, sana naman wag mong tanggihan ang alok ng iyong pinuno. Hindi ito utos mula sa isang dato, kung hindi pakiusap ng isang kaibigang nagmamalasakit sa kanyang nasasakupan. Wika ng babaylan. Hindi alam ni Banhaw ang dahilan, ngunit pumayag ito sa alok ng datu na mailuklok sa tabi nito bilang isa sa mga sandig. Ang sandig ay mga pangkat ng taong mula sa kadatuan o timawang pinili ng isang pinuno upang tumayong kanang kamay. Nagsisilbi silang kinatawa ng datu sa mga pagpupulong tuwing hindi ito makakadalo o kapag may nagbabantang panganib. Tinignan ng binata ang datu. Bagaman hindi ito nagsasalita, nakikita ni Banhaw ang pagmamakaawa sa mga mata nito. Alam ng binatang malaki ang nakaatang na responsibilidad sa balikat kapag tinanggap niya ang tungkulin. Ngunit nababagabag siya dahil sa nakitang pangitain. Kung ito ang kahilingan ng aking pinuno, wala akong karapatan upang tumanggi. Wika ni Banhaw. Biglang humawi ang mga taong nanonood sa bakuran ng datu. Naglakad papunta sa gitna ng mga ito si Balum.
Kumpleto na ang iyong mga sandig, Dato. Para saan ang isang yan? Anong magagawa ng isang aliping ngayon pa lamang naging tiwawa? Wika ni Balum. May problema ka ba sa gusto kong mangyari, Balum? Tanong ng Dato. Ang paglalagay mo ng bagong sandig, nangangahulugan ng magbabawas ka ng isa pa. Sino ang napili mong tanggalin sa katungkulan, Dato? Tugon ni Balum. Nagkatinginan ang mga sandig. Ibinaling ang tingin sa Dato. Nagtanong ang isa sa mga ito kung sino nga ba sa kanila ang papalitan ni Banhaw. Hindi ako makakapagpasya tungkol sa bagay na yan. Bilang mga sandig, malaya kayong tuklasin ang kasagutan sa iyong mga tanong. Nakatayo sa harapan niyo si Banhaw. Kung may pagtutol kayo sa aking panukala at nangangamba kayong mawala ng katungkulan, malaya kayong gawin ang anumang ninanais. Wika ni Dato Amoong. Wala sa apat na sandigang kumilos, maliban na lang kay Balum. Bumunot ito ng kampilan, naglakad papunta sa kinakatayuan ng binata. Hindi ako makakapayag na agawin ng isang alipin ang aking katungkulan. Hinahamon kita sa isang labanan. Wika ni Balum. Napangiti ang Dato. Si Balum na mismo ang nagpakita ng kanyang kasakiman sa kapangyarihan. Lumingon si Banhaw sa Dato. Tumangulang ito bilang pagsang-ayon. Tinatanggap ko ang iyong paghamon. Laking gulat ng mga tao sa sagot ng binata dahil hindi nila alam ang totoong kakayahan ni Banhaw. Walang sino man ang nakakita sa binatang makipaglaban, maliban na lamang sa mismong Dato. Tinanggal nito sa sisidlan ang kampilan, bumaba sa tahanan. Pagkaapak ng mga paa sa lupa, walang pagdadalawang isip na sumugod si Balum. Mabilis namang nakaiwas ang binata, dahilan para masira ang hagdan. Sino bang tinataga mo dyan, Balum? Tanong ni Banhaw. Ang lakas ng loob mong kutsain ako, ha? Ako si Balum, ang punong kawal ng Dato! Tugon ni Balum. Alam ko ang katungkulan mo. Ngayon pa lang ako nakakita ng punong kawal na nagtatago sa likod ng kanyang Dato sa kalagitnaan ng pangangayaw. Wika ni Banhaw. Biglang natawa ang Dato sa sinabi nito. Dahil sa kahihiyan, walang tigil na sinugod ni Balum si Banhaw. Sa tuwing iwinawasiwas nito ang kampilan, napapansin ng lahat na tila hindi niya ito kayang hawakan ng maayos. Binitawan ni Banhaw ang sandata. Kinuha ang telang nakatali sa kanyang ulo, bagay na lalo namang ikinagalit ni Balum. Hinahamak mo ang aking pagkatao. Anong naisip mo? Binitawan mo ang iyong kampilan? Tanong ni Balum. Patawad punong Balum, ngunit napagtanto ko, hindi ka karapat dapat sa karangalang mamatay sa pamamagitan ng aking sandata. Tugon ni Banhaw. Dahil sa sobrang galit, sinugod ni Balum ang binata. Sinalo naman ito ang talim ng kampilan gamit ang telang hawak. Matapos ay sinipa ng binata ang binti ni Balum, dahilan para mapalud ito. Dali-daling pumunta sa likod ni Balum si Banhaw. Hinila ang telang nakapalupot sa talim ng sandata, dahilan para dumikit ito sa leeg ng kalaban. Hindi rin magawang bitawan ni Balum ang kampilan dahil nasama sa pagkakatali ang dalawang kamay. Walang kahihiyan sa pagsuko, Balum. Sumuko ka ng mainahon at tanggapin ang pagkatalo. Wika ni Banhaw. Hindi ako susuko sa isang alipin. Naunahan mo lang ako eh. Bakit di mo ko bitawan upang malaman mo? Tugon ni Balum.
Niluwagan ni Banhaw ang pagkakagapos at pinakawalan si Balum. Huwag mo sanang pagsisiyan ang iyong pinili, Balum! Wika ni Banhaw. Muling sumugod ang galit na sandig. Sa pagkakataong iyon, isang malakas sa suntok sa sikmura ang ibinigay ng binata. Halos tumigil ang panahon sa paligid nang makita nilang dahan-dahang napapaluhod ang punong kawal ng datu. Natagalan bago ito makatayo. Kitang-kita ni Balum ang mapanghamak na tingin ng mga tao sa kanyang paligid. Maging ang kanyang pinamumunuang mga kawal ay tila nawalan ng tiwala sa kanyang kakayahan. Sa kalagitnaan ng pagtutuos, biglang lumabas sa tahanan ang asawa ni Datu Amoong. Itigil niyo ang labanang ito. Datu Amoong, anong pumasok sa isip mo at hinayaan mong lumaban sa isang alipin ng aking kapatid? Hindi mo ba alam na kalapastanganan nito sa aking angkan? Wika ng Dian. Bigla itong sinampal ng Datu at pinatahimik. Wala kang karapatang magsalita sa bulwagang ito. Pagtutuos ng dalawang kalalakihan ang nangyayari, kaya hindi ka dapat pumagitna. Isa pa, kung karapat dapat ang iyong kapatid sa katungkulan, magagawa niyang ipagtanggol ang sarili upang panghawakan ang pagiging isa sa mga sandig. Sa nakikita ko ngayon, parang natatakot akong ipagkatiwala ang aking buhay sa isang tao na ginawang palamuti sa katawan ng kampilan. Tugon ng Datu. Unti-unting tumayo si Balum. Muling dinampot ang sandata. Walang yakang alipin ka. Pagbabayaran mo ang panghamak mo sa akin. Wika ni Balum. Muli itong sumugod. Ginamit naman ni Banhaw ang hawak niyang tela. Ginamit na latigo at pinalo sa bandang likuran ng sandig. Paulit-ulit itong nangyari. Nagtawanan ang mga taong nanonood. Uulitin ko sa iyo, Balum. Walang kahihiyan sa pagsuko. Hindi mo dapat ipagpatuloy ang isang laban, lalo na't kung alam mong hindi ka magwawagi. Huwag mo sanang masamay ng sinasabi ko, pero yon ang nakikita ko. Sa kasalukuyan mong sitwasyon, sumuko ka na. Bitawan ng marangal ang iyong tungkulin. Wika ni Banhaw. Napatingin si Balum sa asawa ng Datu. Nakita nitong nakatingin sa kanya ng masama ang Dian. Paumanhin binatang alipin, pero hindi ikaw ang taong magsasabi sa akin ng dapat kong gawin. Tugon ni Balum. Sabay sugod sa binata. Napailing na lang si Banhaw. Napasapo na lang ng muka ang Datu. Muling sinalubong ni Banhaw ang atake nito. Isang malakas sa suntok sa panga ang tuluyang nakapagpabagsak sa punong kawal. Hindi na ito muling nakatayo pa. Naglakad ang Datu pababa ng kanyang tahanan. Dinampot ang kampilan ni Banhaw. Inabot ito sa binata. Ipinag-utos na tapusin na ng tuluyan ang laban. Gamitin mo ang kampilang ito upang palayain sa kahihiyan si Balum. Tapusin mo na ang buhay niya. Hinawakan ni Banhaw ang sandata. Tinignan ng diretso ang Datu. Bagay na siya lang ang nakagawa. Patawad kapunuan kung tuwiran akong titingin sa iyong mga mata. Nais ko lang makita niyo ang aking salubin. Hindi ko papatayin ang taong ito dahil sa nagapi ko siya sa laban o gusto kong makuha ang kanyang posisyon. Bilang inyong lingkod, nais kong magsabi kayo ng isang mabigat na kasalanan na maaaring katumbas ng parusang kamatayan. Wika ni Banhaw. Napaisip ang Datu sa sinabi ng binata. Napagtanto nito. Maraming nagawang kasalanan si Balum. Lalo na kung pag-uusapan ang paniningil ng buwis sa mga nasasakupan. Isa sa hindi ko mapapatawad na kasalanan ng taong ito ay ang pagnanakaw niya sa aking kabana.
Inuutosan kita, Banhaw, bilang isa sa aking mga sandig. Patawan mo ng parusang kamatayan ng taong ito. Wika ng Datu. Unti-unting nagkamalay si Balum. Akmang dadamputin pa sana ang sandata nang makitang nakatayo ang Datu sa kanyang harapan. Kapunuan, patawarin niyo ako kung nabigo ako sa laban. Hindi ko... Tumahimik ka! Wala kang karapatang magsalita! Tugon ng Datu. Sinubukang awatin ng Dian Malak ang asawa, ngunit hindi ito nakinig. Itinuloy ng Datu ang pagpataw ng parusang kamatayan. Inabot nito ang kampilan kay Banhaw. Walang pagdadalawang isip, tinagpas ng binata ang ulo ng katunggali. Napayaw si Dian Malak. Dali-daling tumayo at kinuha ang sanggol na nasa higaan. Tinutukan niya ito ng patalim at nagsalita. Pinatay mo ang kaisa-isa kong kapatid. Ngayon papatayin ko rin ang iyong tagapagmana. Isinusumpa ko, hindi ka na muli pang magkakaanak ng lalaki. Kahit ilang babae pa ang tabihan mo, hinding-hindi sila magbubunga ng supling na magiging tagapagmana ng iyong trono. Dito na magwawakas ang iyong saling lahi, Datu Amoong. Wika ng Dian. Walang awa nitong sinaksak ang sanggol. Napasigaw ang Datu. Dali-daling tumakbo papunta sa Dian upang pigilan ito. Ngunit huli na ang lahat. Matapos saksakin ng Dian ang walang muwang na bata, sinaksak din ito ang sarili. Biglang nagdilim ang langit. Gumuhit ang matalim na kidlat. Nagsipagtakbuhan ng mga taong nakikiusyoso dahil sa takot na tamaan ng kidlat. Isa sa mga lumang paniniwala ng ating mga ninuno ang biglaang paglitaw ng kidlat sa kalangitan. Isang babala mula sa mga galit na diwata. Nilapitan ng babaylan ang Datu at inalalayan nito papasok ng tahanan. Nanatiling nakatayo sa bakuran si Banhaw. Hindi makapaniwala ang binata na wala ang kaisa-isang anak na lalaki ni Datu Amoong nang dahil sa kanya. Napaluhod si Banhaw. Sa kalagitnaan ng malakas na ulan, sinisisi nito ang sarili sa pagkamatay ng walang muwang na sanggol. Habang nasa kalagitnaan ng pagdadalamhati, bumulusok ang napakalakas na liwanag mula sa kalangitan. Direkta itong tumama sa kinaroroonan ng binata. Nagsigawan ng mga tao dahil inakala nilang tinamaan ng kidlat si Banhaw. Ngunit nang humupa ang usok, nakita ang binatang nakahandusay sa lupa. Wala man lang ni isang pinsala sa katawan. Dali-dali itong nilapitan ni Kalum upang alalayan. Banhaw! Banhaw, naririnig mo ba ako? Gumising ka, kaibigan! Wika ni Kalum. Tumawag ito ng manggagamot upang tignan kung buhay pa ang binata. Hindi makapaniwala ang mga ito dahil sa kabila ng malakas na tama ng kidlat, buhay pa si Banhaw. Hindi ka panipaniwala ang kaganapang ito. Paanong nakaligtas sa tama ng kidlat si Banhaw? Walang tao ang nabuhay matapos tamaan ng direktang kidlat. Wika ng matandang babaylan. Dinala ang binata sa loob ng tahanan ng Datu. Nagulat ang Datu sa sinabi ng babaylan na isa sa kanyang mga bugna ang kaganapang iyon. Anong nangyari kay Banhaw? Bakit siya nawala ng malay? Tanong ng Datu. Isa ito sa aking mga pangitain, Datu. Hindi ko nasabi sa'yo. Dahil maging ako, hindi ko akalaing magkakatotoo ang bugna. Tugon ng babaylan. Sabihin mo sa akin kung ano ang bugnang tinutukoy mo, babaylan. Masyado nang magulo ang aking isipan. Huwag mo nang dagdagan pa. Tugon ng Datu. Karugtong ito ng aking pangitain tungkol sa isang binatang alipin.
Isang taong biniyayaan ng kapangyarihan ng kalangitan. Isang puting kabalyero ang tumulong sa iyong maiangat ang iyong banwa. Kikilalanin ito sa buong kapuluan. Tugon ng babaylan na si Tandang Bituon. Nang mga sandaling iyon, nakatitig lang ang datu sa walang malay na binata. Sana ay may kabuluhan ng bugdang yan, babaylang Bituon. Buhay ng anak kong tagapagmanang nawala dahil lang sa pagpili ko sa kanya. Wika ni Datu Amoong. Ang lahat ng kaganapan ay may dahilan, Datu. Ito ang palagi mong iisipin. Tugon ng babaylan. Halos buong araw na ang nakalipas. Hindi pa rin nagigising si Banhaw. Dumating naman sa tahanan ng Datu ang ama at ina ng binata upang tignan ang kalagayan nito. Kinuha ni Datu Amoong ang pagkakataon upang alamin ang buhay ni Banhaw. Naba, maaari mo bang ipaliwanag sa akin ang naging buhay niyo bago pa man kayo mapadpad sa aking banwa? Tanong ng Datu. Hindi nagdalawang isip na magkwento ang ama ni Banhaw. Mula kami sa kapuluan ng Mactada. Pinili naming tumawid sa pulong ito para mamuhay ng matiwasay. Dahil ang banwang pinagmula namin, pinamumunuan ng isang malupit na pinuno. Pinatay nito ang totoong Datu. 10 ng kanyang mga kaanak, itinalaga ang sariling pinuno ng banwa. Marami ang tutol, ngunit wala silang nagawa. Dahil kamatayan ang nag-aabang sa mga taong sumusuway sa kagustuhan ng sukab na pinuno. Pagpapaliwanag ni Aba, siniko naman ito ng ina ni Banhaw. Sabihin mo na sa Datu ang totoong dahilan kung bakit tayo umalis sa lugar na yun. Ngayon ka pa ba magsisinungaling tungkol sa pagkatao ng anak mo? Wika ni Lima. Ano ang ibig mong sabihin, Lima? Naba, maaari mo bang ipaliwanag ang sinasabi ng iyong asawa? Tanong ng Datu. Opo, kapunuan. Ayokong matuklasan ng lahat ang totoong pagkatao ng aming anak. Siya ay mula sa angkan ng mga mandirigmang putian. Napatayo ang Datu sa kinauupuan. Alam nito ang reputasyon ng nasabing angkan. Ipagpatuloy mo ang kwento, Naba. Paanong napunta sa inyo si Banhaw? Ipinagpatuloy ni Aba ang salaysay. Atras tayo ng mahigit 18 taon. Naninirahan silang mag-asawa sa paanan ng kabundukan kung saan naroon ang pamayanan ng mga mandirigmang putian. Araw-araw nilang nakakasalamuha ang mga ito. Lalo na ang pinuno ng tribo na itago na lang natin sa pangalang Dagoob. Nang mga panong iyon, nagdadalang tao ang asawa nito. Kaunting panahon na lang ang inaantay, magsisilang na ito ng kanilang supling. Masayang namumuhay ang pamayanan. Walang sino man ang nakikialam sa kanila dahil na rin sa kanilang reputasyon. Iginagalang ng mga pinuno ng Karatig Banwa ang kanilang presensya. Ngunit sa hindi inaasahang kaganapan, isa sa mga Datu ang nangahas na salakayin ang nayon ng mga putian. Banta ang mga ito sa kanyang balak na sakupin ang banwang kinaroroonan ng maliit na pamayanan. Dahil kampante ang mga putian na walang gagalaw sa kanila, maimbing na natutulog ang mga ito tuwing gabi. Kinuha itong pagkakataon ng mga kalaban upang lusubin ang kanilang pamayanan. Dahil nasa paanan lang ng bundok ang tahanan nila na Haba, tanaw nila ang mga kawal na papunta sa kanilang pamayanan. Naba, mukhang papunta sa pamayanan ng putian ng pangkat ng mandirigmang yun. Anong pakay nila sa gantong oras ng gabi? Tanong ni Lima. Sumilip sa bintana si Naba. Nanlaki ang mga mata nito. Nakita ang sagisag na nasa kalasag ng mga kawal na papadaan. Masama ito.
Mga mandirigma ni Dato Sakay ang mga yan. Iisa lang ang kanilang pakay sa nayon ng mga putian. Kailangan kong mabalaan si Dagob. Wika ni Naba. Mapanganib ang gagawin mo, Naba. Maaari kang mapahamak sa oras na mahuli ka ng mga kalaban. Dumito ka na lang. Sigurado namang kakayanin ng mga putian ang pagsalakay nila eh. Kilalang mandirigma ang angkan ni Daguob. Wika ni Lima. Tama ka, Lima. Siguro nga hahayaan ko silang humarap sa mga yan. Isa pa, wala din naman ako magagawa. Tugon ni Naba. Muli itong bumalik sa pagkakahiga. Pinatay ang sulo. Kinabukasan maagang bumangon si Lima upang magpunta sa kanilang maliit na taniman. Nakita nito ang isang babaeng nakahandusay sa gilid ng kanilang pinto. Nakasuot ng mamahaling damit. May kalong-kalong na sanggol. Nanlaki mga mata ng ginang dahil napagtanto na ang babaeng iyon. Walang iba kung hindi ang asawa ni Dagob. Dali-dali niyang ginising si Naba. Bumangon ka dyan! May nakita akong tao sa labas ng pintuan! Wika ni Lima. Tao lang pala eh. Ha? Teka, anong sinabi mo? Kilala mo ba? Tanong ni Naba habang nagmamadaling bumangon. Kilala ko at sigurado ako makikilala mo rin siya. Dali-daling tumayo si Naba. Pinuntahan ang sinasabi ng asawa. Nanlaki ang mga mata nito nang makita ang hindi inaasahang panauhin. Mabaging lalahon. Anong nangyari sa'yo, Bayang? Naririnig mo ba ako? Tanong ni Naba habang pilit na ginigising ang walang malay na babae. Ang mabuti pa dalhin natin siya sa loob ng bahay. Sandali lang, kukunin ko yung hawak niyang sanggol. Wika ni Lima. Akmang hahawakan na sana ng ginang ang sanggol nang bigla namang magising ang asawa ni Dagob na itago na lang natin sa pangalang Bayang. Huwag mong hahawakan ang aking anak, pakiusap. Huwag na huwag mo siyang hahawakan. Hindi pa ganap ang kanyang pagsilang. Nagulat ang mag-asawa. Walang kaalam-alamang mga ito sa sinasabi ng ginang. Naunawaan namin pero huwag kang mag-alala. Ligtas ka sa aming tahanan. Maaari mo bang sabihin sa amin kung anong nangyari? Tanong ni Naba. Tinangay nila ang aking asawa. Wala na si Daguob. Tugon ni Bayang. Ayon dito, sinikap ni Daguob na mapatakas siya mula sa nayon. Hindi nito inasahan sa pagbaba niya ng kabundukan. Lalabas sa kanyang sinapupunan ang anak. Paano mong nasabing hindi pa ganap ang pagsilang ng iyong sanggol? Hindi ko nauunawaan. Tanong ni Naba. Hindi na nililikop ng kanyang kaluluwa ang katawang tao ng aking anak. Kailangang abutin siya ng pagsikat ng araw nang sa ganun tuluyang maangkin ng kaluluwa ang katawan ng sanggol na ito. Tugon ni Bayang. Nauunawaan ko ang sinabi niya, Naba. Ang anak niya ay isang hinalad. Sanggol na isinilang para maging sisidlan ng kaluluwa ng isang mandirigma. Wika ng asawang si Lima. Tama ang sinabi mo. Ang batang ito ay isang sisidlan. Kaya nakikiusap ako sa inyo. Hayaan niyong maabutan ng aking anak ng pagsikat ng araw. Siya ang pag-asa ni Daguob. Tugon ni Bayang. Sinunod nila ang sinabi nito. Tinamaan ng sikat ng araw ang sanggol. Ilang minuto lang ang nakalipas. Bigla itong umiyak. Umalingaw-ngaw sa paligid ang tinig ng sanggol. Bagay na nakapukaw ng atensyon ng mga kalaban ng angkang putian. Hindi na ako magtatagal. Darating sa lugar na ito mga kalabang nais pumatay sa batang yan. Hindi pa nanakop ang balak ng mga sumalakay sa amin eh. Nais nilang ubusin ng tuluyan ng lahi ng mga putian. At sa mga sandaling ito, alam nilang buhay pa ang aking anak. Kaya umalis kayo sa lugar na ito.
Nag-aantay sa ilog ang aming sasakyang pangdagat. Walang nakakaalam sa kinaroroonan nito. Maaari niyong gamitin ang karakowa upang makalayo sa pulo. Pakiusap, iligtas niyo ang nag-iisang tagapagmana ni Dagoob. Wika ni Bayang. Hindi na nagsayang pa ng panahon ng mga ito. Lalo pat narinig nila ang tambuli na mula sa mga kaaway. Napadpad ang mag-asawa sa kapuluan ng Panay, partikular sa Irong-Irong. Dito na nagsimula ang kanilang buhay bilang mga alipin. Balik tayo sa kasalukuyan. Ito ang kwento ng buhay naming mag-anak. Pinangalanan ko siyang Banaw dahil nabuhay ito sa pamamagitan ng sikat ng araw. Wika ni Naba. Hindi namin alam kung anong nangyari sa kanyang tunay na ina. Pero sigurado kami, napatay sila ng mga mananakop. Pagpapaliwanag ng dalawa. Habang nag-uusap ito ay biglang kumilos si Banhaw. Dali-dali itong dinaluhan ng mga babaylan hanggang sa tuluyang magkamalay ang binata. Anong nangyari? Bakit ako nakahiga sa bulwagan ng dato? Tanong ni Banhaw. Maligayang pagbabalik, Banhaw. Mabuti na lang at nakaligtas ka sa tama ng kidlat. Wika ng dato. Tama ng kidlat. Teka. Natatandaan ko na. Ikinalulungkot ko ang nangyari sa iyong anak kapunuan. Hindi ko na dapat pinagpilitan eh. Sapat na sa akin ang maging timawa. Tugon ni Banhaw. Wala kang dapat pagsisihan sa naging pasya ko. Kaya tumayo ka na dyan. Marami pa tayong gagawin. Wika ng dato habang inaabot ang kamay sa binata. Lumabas ng tahanan ang dalawa. Nagulat si Banhaw dahil wala na doon ang katawan ng Dian. Nasaan na ang katawan ng Dian? Ipinalibing kagad? Tanong ng dato. Yan din ang ipinagtataka ko eh. Iniwan ko lang dito ang kanyang katawan kasama ng aking sanggol. Sino ang kumuha sa kanila? Tanong ng dato. Marahil buhay pa si Dian Malak. Tinangay sa pag-alis ang katawan ng iyong anak, dato. Wika ng babaylan. Hindi maaari ang sinabi mo, babaylan. Kitang-kita ng dalawang mata ko ang pagbagsak ng Dian. Isang malubhang tama sa puso ang natamo niya. Kaya hindi maaaring buhay pa siya. Tugon ng dato. Hindi mo kilala ang iyong Dian, dato. Hindi ko lang sinasabi sa iyo. Ngunit isang makapangyarihang mangkukulam ang naging asawa mo. Nanlaki ang mga mata ng dato sa mga narinig. Bakit ngayon mo lang sinabi ang bagay na yan? Tanong ng dato habang hawak sa kamay ang babaylan. Patawad, kapunuan. Ngunit wala naman akong nakikitang panganib sa kanya. Kaya minabuti kong manahimik. Binitawan ng dato ang kamay nito. Humingi ng tawad sa babaylan. Darating ang panahon, magiging suliranin sa atin si Malak. Ito ang dapat nating pagandaan. Hindi handa ang aking mga mandirigma sa puwersang maaaring gamitin ng dati kong asawa. Siguradong magiganti siya sa nangyari. Wika ni Dato Amoong. Yan ang akala mo, dato. Nakatayo sa tabi mo ang isang mandirigmang putian. Nakalimutan mo ba ang kwento ng mga magulang ni Banhaw tungkol sa kanya? Napalingon si Banhaw sa matanda dahil wala itong alam sa mga sinasabi ng babaylan. Teka, bakit ka nakatingin sa akin, tandang biton? Anong meron? Tanong ni Banhaw. Sinabi sa amin ng iyong mga magulang ang totoo mong pagkatao. Hindi na ako nagtataka
kung bakit may kakaiba kang nalalaman sa pakikipaglaban. Mula ka sa angkan ng mga putian, Banhaw. Hindi lang basta mandirigma. Ang totoo mong ama ay ang mismong pinuno na naglahong angkan. Sa makatuwid, ipinanganak kang mula sa kadatuan. Wika ng Datu. Nasabi na pala sa'yo ni Ama ang lahat. Wala na akong dapat itago sa inyo, Datu. Tugon ni Banhaw. Tama ka. Mas mainam ang ganong bagay dahil nakabuo ako ng desisyon at siguradong walang tututol. Isa kang maharlika, Banhaw. Kaya itinatalaga kita bilang tagapagmana ng aking trono. Simula sa araw na to, hindi ka lang basta sandig. Kikilalanin kang Datu Banhaw. Pamumunuan mo ang ahop sa gawing kanluran ng aking banwa. Wika ng Datu. Masyadong mabilis ang mga pangyayari kay Banhaw, kaya naman hindi na ito nakapagsalita. Kinabukasan, inatasan ng Datu ang binatang tumungo sa kanluran para magpakilala sa mga magiging sakop nito. Bilang bagong Datu, nais kong magtalaga ng 2 sandig. Kalum at Bilawan, inilalagay ko kayo bilang kanang kamay. Sumama kayo sa akin. Utos ni Banhaw. Nakakatiyak ka ba, Datu? Matigas ang ulo ko at may sarili akong batas sa sinusunod. Tanong ni Kalum. Maaari bang wag mo kong tawaging Datu? Hindi sanay yung tenga ko eh. Oo, sigurado ko. Malaki ang tiwala ko sa pasaway na kagaya mo. Kaya bilisan mo na. Nasabi ko na din kay Datu Amuong na kukunin kita. Tugon ni Banhaw habang naglululan ng mga kagamitan sa kanilang sasakyang pandagat. Mahaba ang lalakbayin. Hindi pwedeng tahakin ang daan sa lupa. Maraming panganib ang kanilang pagdaraanan at maaaring hindi sila makarating ng ligtas sa nasabing ahop. Idagdag mo pa ang kawalan ng pinuno sa lugar na yon, kaya maaari silang salakayin kung sakaling mamataan silang naglalakad sa kalupaan. Matapos ang paghahanda, naglayag na ang pangkat ni Banhaw. Kasama sa Karakoa ang kanyang mga magulang at ilang pinagkakatiwalaang tao. Inabot ng 2 araw ang paglalakbay dahil walang hanging maaaring magtulak ng kanilang sasakyan. Nagsagwan ang mga ito papunta sa dalampasigan ng ahop. Sinalubong sila ng ilang mandirigma sa dalampasigan. Inasahan na ni Banhaw ang madugong laban, ngunit nagulat ang mga ito nang makitang masaya ang mga tao. Nakarating na ba sa kanilang balita? Parang masaya ang mga taong dumaong tayo dito ah. Tanong ni Banhaw. Hindi ako tiyak, Datu. Banhaw. Pero mukhang gano'n na nga eh. Mas mabuti na yung ganito kaysa dumanak pa ang dugo. Tugon ni Kalum. Pagbaba ng Karakoa, kaagad naglapitan ang mga mamamayan ng ahop. Bilang pagpupugay, nagsipagluhuran ang mga ito. Maligayang pagdating sa aming banwa. Ikinagagalak kong salubungin ng ako naming Datu. Ako ang punong babailan sa ahop na ito. Matagal na panahon naming inantay ang pagdating mo. Wika ng babaylan na ang pangalan ay Maya. Ganon din ako. Ang pangalan ko ay Banhaw. Pakiusap, huwag niyo akong tawaging Datu. Hindi ako sanay. Wika ng binata. Ikinagagalak ka naming makilala, Datu Banhaw. Nararapat lamang sa iyo ang katawagang Datu dahil isa kang pinuno. Tugon ng matanda. Sinamahan ng mga tao ang binata papunta sa bago nitong tahanan. Nagulat si Banhaw.
Hindi nito akalaing nakatira siya sa isang magarang balay. Masanay ka na, Banhaw. Ganito ang buhay ng isang dato. Alam kong hindi ganito ang pinanggalingan mong buhay. Kaya simulan mong makibagay sa bago mong paligid. Wika ni Kalum habang sinisiko ang binata. Tumigil ka, Kalum. Gusto kong manatili kayo ng aking mga magulang sa bahay na ito. Hindi ako sanay mag-isa. Tugon ni Banhaw. Matapos maisaayos ang lahat ng kagamitan, ipinatawag ng babaylan ang lahat ng nakatira sa banwa upang ipakilala ang bagong pinuno. Makinig kayong lahat. Tininig ng mga diwata ang ating dalangin. Nandito na ang ating dato. Sa wakas, magkakaroon na ng kaayusan ang lahat. Wika ng matanda. Nagsigawan ng mga tao. Ang ilan ay lumuhod pa bilang pagpapakita ng paggalang. Pakiusap, tumayo kayo. Wala pa akong nagagawa para sa inyo. Kaya wala akong karapatang bigyan ng pagpupugay. Hayaan niyong patunayan ko ang aking sarili nang sa gayoy maging karapat dapat ako sa inyong paggalang. Wika ni Banhaw. Imbis na tumayo ang mga ito, lalo pang nadagdagan ang mga taong nakaluhod. Mukhang hindi na sila mapipigil. Isa ka ng dato. Kailangan mong tanggapin yan, Banhaw. Wika ni Kalum. Ay nako, si Bathala na ang makakapagsabi. O siya, ipatawag mo ang mga nakakatanda. Nais kong malaman kung saan ako magsisimula sa pag-asang maayos ang banwang ito. Wika ng binata. Nang araw na yon ay nagsagawa ng pagpupulong si Banhaw kasama ang mga nakakatanda sa banwa. Inilahad ng mga ito ang suliranin, partikular na ang tungkol sa mga mangangayaw. Makailang beses na silang pinasok ng mga mangatang at dahil walang makuwang kayamanan, tinangay ng mga ito ang malulusog na mayayaman upang ipagbili bilang mga alipin. Mukhang kailangan kong unahin ang suliraning ito. Kailangan matigil ang mga mangatang sa kanilang buktot na gawain. Wika ni Banhaw. Baka nakakalimutan mo, ha? Tayong tatlo lang ang may sapat na kaalaman sa pakikitigma. Paano mong gagawin ang binabalak mo? Tanong ni Kalum. Mas mainam ang ganon. Hindi aakalain ng mga mangatang na may mapapasamang mandirigma sa kanilang mga biyag. Teka, wag mo sabihin. Oo, Kalum. Tama ang iniisip mo. Sasadyain nating magpahuli sa mga mangatang nang sa ganon ay magawa natin silang ubusin mula sa loob. Wika ni Banhaw. Nagpanggap ang pangkat bilang mga mangangalakal. Nang mga sandaling iyon, tatlo lang silang lula ng Karakoa. Si Kalum at ang isa pang kawal mula sa sandig ni Dato Amuong. Ang pangalan nito ay Bilawan. Isa rin sa mga kinakatakutang mandirigma ng kanilang pinagmulang banwa. Simula pa noon, tinutugis na namin ang pangkat ng mga mangatang. Masyado silang madulas. Mapalupa man o karagatan. Kaya hindi ko alam kung anong binabalak mo. Tanong ni Kalum. Hindi nila tayo pagkakamalang mga mandirigma. 3 tao lang ang lula ng Karakoa, kaya paniguradong kakagatin nila ang ating pain. Muling wika ni Banhaw habang nakatitig sa mga kahon na lula ng kanilang bangka. Mukhang aabutin tayo ng ilang araw bago mahanap yung mga mangatang. Pero kung sa tingin mo gagana ang balak mo, o sige, gawin natin. Wika ni Kalum. Sigurado kung gagana ang plano. Walang pinapalampas ang mga mangatang. At saka maaari bang balutin mo ang katawan mo, Kalum? Nahahalata na isa ka mandirigma dahil sa mga batok mo.
Wika ni Bilawan. Sa mga hindi nakakalam, ang batok ay tattoo. Balik tayo sa kwento. Mukhang tama si Bilawan, Kalum. Mas mabuting hindi nila mapansin ang ating mga batok. Mabuti na lang, pansamantala kong tinanggihan ang paglalagay ng iba pang batok ni Tandang Maya. Alam nyo na to mga kabayan, dating gawi. Naka-record na yung part 2 nito. Kung gusto yung i-upload ko kaagad bukas na bukas din, comment lang tayo ng #putingkabalyero. Maraming salamat. JD, paano mo inaalagaan yung mga tangan o gamit? Paano mo dinadasalan? Paano mo nililinis? Madalas ganito yung proseso sa gabay medalyon o iba pang gamit. Nagsisindi ako ng incense o candle for cleansing at doon ko binabanggit yung orasyon o dasal. Pwedeng ganito yung gawin nyo pero paalala lang buhay na yung gamit Sosuotin na lang. Kumbaga, pampalakas ang proseso na ito. Kung wala kang oras, pwedeng sindihan mo yung kandila. Iwan ng 5 minuto, ayos na yun. Kung ikaw yung tipo ng tao na hindi mo alam yung gagawin mo sa buhay mo, subukan mo tong gabay medalyon. Makakatulong sa karir, negosyo, pag-ibig at kalusugan.